pastol na butihin. Kilala ko tupang akin, ako'y kilala na rin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubas ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy, magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa ika-4 na tayo na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Hesus Nazareno. At ngayon ay Pasko ng Mabuting Pastol. At ang ating mabuting pastol, una sa lahat, ay ang Diyos. At ang Diyos ay nagbigkas at ang kanyang salita ay naging mabuting pastol. Yon ang ating Poong Hesus Nazareno. At ang Poong Hesus Nazareno ay tumawag sa atin at bininyagan tayo sa kanyang pangalan upang tayo ay magiging pastol sa isa't isa. Pakisabi sa katabi mo, pastol ko, pastol mo rin ako. Pastol tayong lahat. Lalo na sa mga magulang, pastol kayo ng inyong mga anak. Kayo mga magkakaibigan, pastol kayo sa isa't isa. Lahat po tayo ay pastol sa isa't isa. Sapagkat nabinyagan tayo sa pangalan ni Kristo, Hesus Nazareno, na ating mabuting pastol. Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging pastol? Una, tingnan muna natin paano ito nasusulat sa mga kasulatan. Sa Lumang Tipan, tinatawag ang Diyos na Roe. Roe, ibig sabihin, pastol.
Ang Panginoon Diyos ay siyang pastol ng kanyang hinirang na bayan ng Israel. At dahil doon, iniligtas sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pero, tuloy-tuloy pa rin ang mga tao sa pagkakasala nila, hindi nakikinig sa Kanya. Kaya, nagbigkas na ang Diyos na Ama at ang Kanyang binigkas, yun po ang ating pong Isus Nazareno na nagkatawang tao, salamat na Mahal na Birhen Maria, at para sa atin, siya ay pastol natin, mabuting pastol. At dahil ang mga pagbasa ngayon ay nakuha po hindi sa luma na tipan, ngunit sa bago na tipan, ang pastol ay tinatawag na Pimen Hokalos. Kung sa lumang tipan ay dalawang tinig lang, roe. Sa bagong tipan ay tinatawag siya na Pimen Hokalos. Pimen, pastol. Hokalos, mabuti. So, mabuting pastol. Kaya nga, noong nasalin ito sa Latin, pastor bonus. Pastor, pastol, bonus, mabuti. Kaya, good shepherd. At sa ating salita, mabuting pastol. Una, kinakailangan nating tingnan na ang mabuting pastol ay nagkaroon ng panahon na makinig. Alam niya at kilala niya ang kanyang binabantayan. At nakikinig siya sa mga hinaing. At itong mga binabantayan niya ng mga tupa, tayo po ang mga tupa ng ating Panginoon. Kilala rin natin ang ating Panginoon. Nakikinig rin tayo sa Kanya. Pero alam niyo ba, bilang tupa, kung minsan hindi natin siya kilala at kung minsan hindi natin siya pinakinggan, may pansarili kasi tayong kuminsan na galaw sa buhay. Kaya tayo ay mga tinatawag na mga suwail at tayo'y napalayo sa Kanya. Kaya ang tawag sa atin, lost sheep, ang nawala na tupa. Pero, hinahanap-hanap tayo ng Panginoon. Kung tayo masumpungan, Kanya pong ikinarga. Dahil ganun po ang Kanyang pag-ibig sa atin. Pangalawa, nagbibigay ang mabuting pastol ng proteksyon. Ang ating Panginoon, wala pong pinakadakila na proteksyon liban sa Kanyang pag-alay ng Kanyang buhay sa atin. Dahil sa pag-alay ng Kanyang buhay sa atin, tayo nabigyan ng buhay. Dahil sa Kanyang pagpagkasakit, tayo ay naligtas. Dahil sa Kanyang pagkabuhay muli, tayo nagkaroong buhay na ganap at ikasya siya. Tama na proteksyon. Buong buo. Mulat sa Paul hanggang sa pagkatapos ng kamatayan, tayo pa rin ay Kanyang binibigyan ng proteksyon o kaligtasang buo. Pangatlo, ang ating mabuting pastol ay nag-aalay, nagsakripisyo para sa kanyang mga tupa. Dito tayo pupunta ngayon sa ating Ebanghelyo. Sinasabi ng ating Ebanghelyo, ng ating Panginoon, versikulo 11, ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang akala natin, nag-aalay lang ang Panginoon, kailangan siya mag-alay ng buhay. Hindi, yun ay para sa atin. Ang kanyang pagpakasakit, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagbubo ng dugo, yan ay para sa atin upang tayo magkaroon ng kaligtasan, upang tayo masagip, upang tayo maligtas. Ano naman ang ating handog sa Kanya? Napakalaki ang handog ng Panginoon para sa atin. Ngunit binaliwala natin. Mas malaki pa yatang panahon na binibigay natin sa ating mga cellphone na kung minsan, kung mawala ang cellphone mo, parang na-stress ka na. Uli kaya sa mga apps o mga computer games na doon tayo naglalaro, hindi na tayo nagdadasal. Kukunti lang ang panahong ibinigay natin sa Panginoon, mas malaki pang panahon sa ating mga laro, sa ating mga pagpunta-punta kung kahit saan, o dili kaya tayo ay naglalakbay kahit saan namamasyal. Hindi tayo kalakbay ng ating pastol.
tayo ay tupang nawala. Kaya kinakailangan tayong babalik at pagbalik natin sa Panginoon upang ating ipahayag sa Kanya na tayo ay hindi na nawala. Tayo ay nakikinig na sa Kanya. Tayo ay para na sa Kanya. At paano makinig sa Panginoon? Una, buksan natin ang ating puso upang buong puso nating pakinggan ang Kanyang mga salita. Pangalawa, ating isabuhay ang Kanyang mga turo. Ang Kanyang mga turo ay nasa Ebanghelyo. Simple lang ang Kanyang mga turo. Una, ibigin ang Diyos higit sa lahat. Pangalawa, magmahal sa kapwa kaya ng pagmamahal sa sarili. Hindi ba simple? Pero hindi natin yun ginagawa. Maski nga sa loob ng mga tahanan, ang mga kasambahay ay mag-away-away. Kung minsan mayroong maliit lang na lupa, ipinag-awayan pa. Kung minsan magkakaso pa. O dili kaya, kung wala dyan ang ating mga kaibigan, ang ating mga kapwa, kung ano ng mga sinasabi nating marites, o mga chismis, o dili kaya kung ano nung mga ginagawa natin na masamang pag-isip sa ating kapwa. Yun ba ang pagiging pastol sa isa't isa? Sapagkat ang Diyos ay pastol, nagpadala siya ng kanyang anak na mabuting pastol upang tayo, ang bawat isa sa atin, ay magiging pastol din sa isa't isa. Sa pamagitan ng pag-ibig. Sa pamagitan ng pagmamahal. Sapagkat kung mayroong pagmamahalan, atin pong madama, mayroon palang tunay na pastol. Dahil tayo ay may panahon sa isa't isa. Dahil tayo ay nakinig sa isa't isa. Dahil nakilala natin ang isa't isa ng lubusan. At dahil ating minamahal at nakikilala din ang Diyos sa tunay. Dito sa ating Santa Misa, tayo ay nagkaroon ng pagsasalo-salo. At ang ating pinagsaluhan ay ang ating mabuting pastol na kordero na inaalay. Sa atin bang pagsalo-salo na tayo nagkaisa na tumanggap sa Kanya? Tinanggap rin ba natin ang ating misyon na tayo maging pastol sa isa't isa? Na atin pong tingnan anong mabuti sa ating kapwa-tao? Na ating tingnan ano ang ikaunlad ng ating bayan at ano ang kapayapaan na magsimula muna sa atin, na magsimula muna sa ating mga pamilya upang maipalaganap ang tunay na pagtanggap, ang tunay na pagkinig, ang tunay na pagmamahal na siyang mga mitiin ng mabuting pastol. Ikaw ba ay tumanggap na maging pastol sa kapwa mo? O parang ikay nawala, natupa? Ikaw ba'y nakikinig sa ating Panginoong Hesus? O iba ang pinakinggan mo? Dapat sana'y pakinggan natin ang mga tinig ng ating Panginoon. Saan po natin makuha yan? Sa Kanya mga salita, sa Ebanghelyo. Ngayon, binabasa ang Ebanghelyo. Pag mayroon kayong Biblia, buksan ninyo ang Biblia, tingnan ninyo ang salita ng ating Panginoon sa Biblia. At kung kayo'y nagnilay-nilay, nag-aaral ng mabuti sa mensahe ng ating Panginoon, nakikinig kayo sa Kanya. O maski ayaw ninyong magbasa, kung kayo'y bukas sa inyong kapwa-tao, at nagmamahal sa inyong kapwa-tao, isinasabuhay na ninyo ang mensahe ng ating Panginoon at kayo ay naging pastol sa isa't isa. Naway, ang mabuting pastol ay siyang namumuno ng muna Panginoon sa ating mga puso. Purihin natin ang Diyos.